Sa mundo ng One Piece ay mayroong pambihirang phenomenon na tinatawag na Devil Fruit Awakening na ilan lang ang nakakagawa nito sa series. Ang mga Devil Fruit user na dumadaan sa mysterious process na to ay nagkakaroon ng napakalaking increase sa kanilang powers at karagdagang malalakas na abilities ng kanilang Devil Fruit. Kaya sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin kung sino-sino ba ang mga naka-awaken na kanilang Devil Fruit. At sa bandang dulo ng ating video ay alamin natin kung sino ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Mag-umpisa tayo sa isa sa worst generation na mayroong kaparehas ng bounty ng ating bida. At ito ay si Eustass Kid. Si Eustass Kid ay ang notorious pirate na nanggaling sa South Blue. Si Kid ay kumain ng Paramecia type Devil Fruit na GK no Mi na nagbigay sa kanya ng kakayahang gumawa ng magnetic force para gamitin sa pagkontrol ng mga metal. Nakita natin na expert si Kid sa paggamit ng kanyang Devil Fruit sa labanan. Nakita natin na kaya ni Kid na i-repel ang cannonball palayo sa kanya. O kaya naman ay magnetin ang mga bakal sa paligid niya at gawin tong weapon na maaari niyang gamitin na pang-atake sa target niya. Ang Devil Fruit ni Kid ay sobrang effective sa labanan, lalo na sa mga target niya na gumagamit ng weapon na gawa sa metal. Dahil madali niya lang to madidisarmahan o kaya naman gamitin ang mga weapons ng kalaban niya laban sa kanila. Ang isa sa paboritong gawin ni Kid ay magbuo ng malaking metal arms para gamitin sa close range combat. Noong na-master at na-awaken na ni Kid ang kanyang Devil Fruit ay nagkaroon ng karagdagang ability si Kid. Nalagyan din ng magnetic properties ang kanyang target. Ibig sabihin kapag ang target ay nasa lugar na mayroong maraming bakal sa paligid nito, ay mabilis to mapupunta sa target na maaaring maging dahilan para madurog ang target niya. Dahil nakita natin kung gaano kalakas ang magnet na to, na kahit ang mga bakal na nasa loob ng semento ay kaya nitong mahila. Kaya din ni Kid na i-magnet ang target niya sa isang bagay na magiging dahilan para matrap to at maging open sa mga atake. Pero sa kabila ng lakas ng bagong ability si Kid, ay hindi pa naman master ni Kid ang kanyang Devil Fruit Awakening. At ito ay gagamitin niya lang kapag wala na talaga siyang choice sa labanan. Dahil mabilis maubos ang energy niya kapag ginagamit niya to. Parehas ni Kid, si Law ay isa ding pirate captain at nabibilang din sa pinakamalakas sa worst generation. Ang kanyang Devil Fruit ay ang Ope-Ope no Mi na nagbigay sa kanya ng kakayahang gumawa ng force field na pinapayagan siyang i-modify ang kahit anong nasa loob nito. Ang ability na to ay nakatulong kay Law para magawa niya ang mga miraculous surgery at gamutin ang mga wala ng lunas na sakit. Ito din ay kilala bilang Ultimate Devil Fruit dahil sa kakayahan nito na immortality operation na nagbibigay ng eternal youth sa target kapalit ng buhay ng user. Dahil dito, ang world government ay handang magbayad ng 5 billion berries sa kung sino man ang makapagdala sa kanila nito. Bukod sa kakayahang medical ng fruit na to, ay napaka-effective din nito sa labanan. Ginagamit nilo ang Devil Fruit na to sa pamamagitan ng pag-redirect ng mga atake sa kanya, pagpalit ng lugar ng mga target at pagdisarma ng mga kalaban niya. Ang fruit na to ay napaka-effective din sa mga long range na labanan dahil kayang kontrolin nilo ang lahat ng nasa loob ng malaking force field niya. Noong na-awaken na nilo ang Ope-Ope no Mi ay kinaya na nilo na gumawa ng special room na tinatawag niya na Kroom na pwede niyang ilagay sa kanyang weapon para ma-extend niya to sa kahit gaano kalayo na gusto niya. Ito ay pwede ring ma-bypass ang kahit anong solid object nang hindi nadadamage ang mga dadaanan nito at kaya din itong mag-operate sa loob ng kahit anong dinaanan ng weapon niya. Ang isa pa niyang special room ay ang R-Room kung saan nilalagay niya ang maliit na room sa kanyang target at pwede niyang idikta kung anong mangyayari sa maliit na room na to, katulad ng pag-erase niya ng kahit anong noise sa target. Maaring ang awakening nilo ang isa sa pinakamalakas na awakening sa series, pero so ngayon ay hindi pa to na ma-master nilo. Si Katakuri ay ang pinakamalakas na Sweet Commander ng Big Mom Pirates at ang Governor ng Komogi Island. Ang kanyang Devil Fruit ay Mochi Mochi no Mi at ito ay special Paramecia Devil Fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahang gumawa, mag-control at mag-transform sa Mochi. Ito ay ginagamit ni Katakuri sa mga maraming unique na paraan, katulad ng pag-transform niya ng kanyang legs sa Mochi. At gagamitin niya to bilang weapon na makapal na mochi na maaaring mang-trap sa kanyang target. Kaya din ni Katakuri na palakihin ang kanyang kamao at i-stretch to para mas luwakas ang range ng kanyang atake. Ang Devil Fruit na to ay halos kaparehas ng Devil Fruit ni Luffy dahil kaya din ni Katakuri na pahabain ang parte ng kanyang katawan. Pero ang pinakamalaking pinagkaiba nito ay dahil ang fruit na to ay special Paramecia, si Katakuri ay kayang i-fully transform ang kanyang katawan sa mochi.
na parang Logia user. Noong na-master na ni Katakuri at na-awaken niya ang kanyang Devil Fruit, ay kinaya niya na ding i-transform ang mga bagay na malapit sa kanya, na nagpalaki lalo sa range ng kanyang mga atake na gawa sa Mochi sa pamamagitan ng pagmanipulate niya ng environment para sa kanyang advantage sa labanan. Kahit na natalo na ni Luffy si Katakuri pagkatapos ng 21 episodes na labanan, ay hindi pa din natin makakaila na napakalakas na karakter pa din ni Katakuri. Si Doflamingo ay ang former warlord of the sea na kumain ng Paramecia type Devil Fruit na Ito no Mi, na nagbigay sa kanya ng kakayahang mag-create at mag-control ng strings. Ito ay madalas na ginagamit ni Doflamingo sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, kung saan kinukonek niya to sa kanyang target para imanipula niya ang kanyang target na parang puppet. Kaya din itong gamitin ni Doffy para hiwain ang kanyang mga target o sirain ang mga weapon nito. Ito ay nakita natin nung madali niyang naputol ang legs ni Ors Jr. at pinugutan niya ng ulo si Crocodile sa Marineford. Ang Devil Fruit na to ay mayroon ding malakas na kakayahan na pangdepensa, kung saan gumagawa si Doflamingo ng net na gawa sa string na ginamit niya noon para hiwain ang asteroid ni Fujitora. Noong na-master na ni Doflamingo ang paggamit ng kanyang Devil Fruit, ay kinaya niya na tong ma-awaken, na naging dahilan para lalo pa siyang lumakas. Ang awakening ay nagbigay sa kanya ng kakayahang i-transform ang lupa at mga building sa paligid niya sa string at gamitin to sa kanyang mga atake. Kapag ginagamit niya ang teknik na to, ay kailangan niyang manatili na nakaapak sa lupa, at pagkatapos ay ginagawa niyang matulis na tentacle shape ang mga strings na pang-aatake niya sa kanyang target. Bukod dito ay kaya niya ding lagyan ng armament haki ang mga strings na pinang-aatake niya, na nagiging dahilan para mas lumakas pa ang bawat atake niya. Ang awakening ng Zoan Devil Fruit ay malaki ang pinagkaiba sa pag-awaken ng Paramecia Devil Fruit, dahil may tsansa na ang animal nature ng Zoan Fruit ay maaaring ma-take over o ma-consume ang user, na maaaring maging dahilan para mawala ang personality at maging isang simple-minded beast na lang ang user. At ito ang nangyari sa mga awakened Zoan ng Impel Down. Ito ay sina Mino Rhinoceros na kumain ng Rhino Zoan Fruit, Mino Koala na kumain ng Koala Zoan Fruit, Mino Zebra na kumain ng Zebra Fruit, at Mino Taurus na kumain ng Cow Fruit. Ang apat na awakened Jailer Beasts ay ang pinakakinakatakutang creatures ng Impel Down dahil sa kanilang sobrang lakas, bloodlust at kalupitan. At dahil Devil Fruit awakened user ang mga to, ay nagkaroon sila ng mga matibay na katawan at mabilis na recovery sa mga injuries. Pero sa kabila ng mga abilities na to, ay madali pa din silang natalo ng mga malalakas na karakter na katulad nila Luffy, Jinbe at Crocodile. Kahit na ang mga awakened Zoan sa Impel Down ay masasabing strongest guards, ay mayroon pa ding mas malakas kaysa sa mga to na nagbabantay din sa Impel Down, katulad nila Sadi, Hannibal at Magellan. Ang mga Zoan users na to ay ang masasabi nating pinakamahinang awakened user sa series. Si Kaku sa ngayon ay member ng CP0, na sinasabing pinakamalakas na intelligence organization na nagtatrabaho directly under sa mga world novels. Una nating nakilala si Kaku noong Water 7 arc, at pagkatapos naman ay noong Enies Lobby arc, kung saan nakita natin na kinain niya ang Devil Fruit na Ushi Ushi no Mi, model giraffe. Ito ay nagbigay ng kakayahan kay Kaku na mag-transform sa hybrid at full transformation ng giraffe. Kahit na ang giraffe ay madalas na harmless na animal, ay pinakita sa atin ni Kaku kung paano maging effective at deadly ang fruit na to sa kamay ng magaling na Devil Fruit user, na nagawa ni Kaku na i-combine ang kanyang Rokushiki at 4 sword style sa kanyang giraffe form, na naging dahilan para ma-overpower niya si Zoro na muntik niya pa tong matalo sa labanan. Noong na-awaken na ni Kaku ang Devil Fruit niya, ay nagkaroon siya ng mas malakas na hybrid form na sobrang nagpalakas sa kanyang physical strength, speed at pati na din ng kanyang recovery sa labanan. Sa form na to, ang kanyang mahabang leeg ay lalo pa niyang napahaba na parang ahas, at ito ay nagbigay sa kanya ng kakayahang gumawa ng malalakas na cutting movements na atake. Sa kabila ng Zoan awakening ng Devil Fruit ni Kaku, ay napanatili niya pa rin ang kanyang personality at na-prevent niya ang pag-takeover ng animal nature ng kanyang fruit. Dahil dito, si Kaku ay sobrang mas malakas pa kaysa sa mga Impel Down jailers na nawala na ang humanity dahil sa Zoan awakening. Ang weakness lang ng Devil Fruit na to ayon kay Zoro ay ang pagkakaroon ng mahabang leeg ng user na easy target para sa kanyang mga kalaban. Si Rob Lucci ay ang sinasabing pinakamalakas na naging member ng CP9 sa history. Si Lucci ay kumain ng Zoan type Devil Fruit
na Neko Neko no Mi, model Leopard, na nagbigay sa kanya ng kakayahang mag-transform na hybrid at full transformation ng Leopard. Bukod dito ay nagbigay din to kay Lucci ng malaking improvement sa kanyang physical strength. Ito ay nakita natin nung hinagis ni Rob Lucci si Luffy at sinipa naman si Zoro tagos sa building. At pagkatapos ay malayo pa din ang narating ng dalawa. Nung na-awaken na ni Lucci ang Devil Fruit niya, ang kanyang hybrid form ay nagkaroon ng malaking improvement, kung saan naging mas malaki siya, ang katawan niya ay naging mas slim at nagkaroon siya ng dark flame na nakapalibot sa balikat niya. Ginagamit ni Lucci ang kanyang Devil Fruit ability para lalong mapalakas ang kanyang mga Rokushiki techniques, katulad ng Shigan at Rankyako gamit ang kanyang matalas na claw at malakas na leg muscles. Ginagamit din ni Lucci ang technique na Semi-Keikan, kung saan ay kaya niyang imanipula ang size ng kanyang katawan na lalong magpapalakas sa kanya sa labanan. Pero kahit na malaki ang naging improvement ng lakas ni Rob Lucci sa pagtakbo ng story, ay nakita pa din natin na no match pa din si Rob Lucci sa Gear 5 ni Luffy. Sa kabilang banda naman ay nakita natin sa laban ni Lucci at Zoro na kayang pantayan ni Lucci ang lakas ni Zoro, na isa sa pinakamalakas na Yonko Commander sa series. Sa chapter 1 ng manga ay nakita natin si Luffy na kinain ang Gomu Gomu no Mi na Paramecia type Devil Fruit na ginagawang rubber ang katawan ng user. At ito ang alam nating katotohanan sa loob ng 1043 chapters. Pero sa chapter 1044 ay nalaman natin na ang totoong pangalan pala ng Devil Fruit ni Luffy ay Hito Hito no Mi model Nika. At ito pala ay mythical Zoan type Devil Fruit na nagbigay ng kakayahan kay Luffy na mag-transform sa Sun God Nika. Ayon sa Gorosei, ang Devil Fruit na to ay hindi na-awaken ng ilang daan taon. At base sa reaksyon nila ay makikita natin na takot sila sa power ng Devil Fruit ni Luffy. Noong unang na-awaken ni Luffy ang Devil Fruit niya, ang form ni Luffy ay malaki ang binagbago, kung saan naging kulay puti ang damit at buhok niya. At ang kilay niya ay mayroong spiral na nakikita natin na pattern sa mga Devil Fruit. At meron ding steam na nakapaligid sa kanya. Pero hindi lang ang appearance ang nagbago kay Luffy sa kanyang awakening. Nagkaroon din si Luffy ng maraming bagong kakayahan sa labanan. Katulad ng kakayahang imanipula ang size at hugis ng buong katawan niya. Gawing rubber ang paligid niya at pati na din ang mga bagay at tao na hahawakan niya. Sa pamamagitan ng mga bagong abilities na to ay kinain ni Luffy na taluhin ang isa sa pinakamalakas na Emperor of the Sea na si Kaido. At kung kaya itong gawin ni Luffy, ibig sabihin lang si Luffy ang pinakamalakas na awakened user na nabanggit natin sa ating list. Kung gusto mo naman malaman kung sino ang pinakamalakas na mythical Zoan user sa One Piece, ay i-click mo na lang ang video na to.